The Magnificent Seven of the Philippine Army, unveiling the Scout Ranger Team. Ngayon ay tinitingnan natin ang puso ng anumang matagumpay na unit ng militar, ang koponan. Sa buong kasaysayan, mula sa mga phalanx ng sinaunang Greece hanggang sa modernong larangan ng digmaan, ang mga hukbo ay umasa sa maliliit, magkakaugnay na mga grupo upang makamit ang tagumpay. Ngunit ang mga pangkat na ito ay hindi lamang pinagsama-sama. Binubuo ang mga ito ng mga natatanging individual, bawat isa ay dalubhasa sa isang partikular na kasanayan, nagtutulungan tulad ng isang makinang may mahusay na langis. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga utos. Ito ay tungkol sa tiwala, komunikasyon, at sabay-sabay na pagkilos. Isipin ng isang pangkat ng 7, bawat isa ay isang mahalagang cog sa makina, na nagtutulungan upang malampasan ang anumang balakid. Isa-isahin natin ang mga tungkuling nagpapatiktik sa mga pangkat na ito at gawing kahangahangang 7. Tandaan, mga sundalo, habang nagsasanay ka at lumalaki, ang mga prinsipyong ito ang magiging pinakadakilang sandata mo. Gagawin ka nilang hindi lang sundalo, kundi isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang aralin na yon ay sumasaklaw sa puso ng piling puwersa ng militar ng Pilipinas, ang Scout Rangers. Sa buong kasaysayan, kinilala ng mga hukbo sa buong mundo ang pangangailangan para sa mga espesyal na unit na sinanay para sa hindi kinaugalian na pakikidigma. Ang Scout Rangers ay naglalaman ng konseptong ito, na hinangaan para sa malupit na katotohanan ng labanan sa gubat. Building the Super Team. Pagbuo ng Super Team. Isipin ng isang grupo kung saan ang bawat miyembro ay nagtataglay ng kakaiba at kritikal na kasanayan. Ito ang esensya ng pangkat ng Scout Ranger. Ang kanilang pagsasanay ay higit pa sa pakikipaglaban, nagiging dalubhasa sila sa pag-navigate sa hindi mapagpatawad na lupain, pangangalap ng intel, at pag-survive sa lupain. The Scout Ranger Principles. Ang mga prinsipyo ng Scout Ranger. Specialization through versatility, espesyalisasyon sa pamamagitan ng versatility. Ang bawat Scout Ranger ay isang jack of all trades, ngunit isang master ng isa. Ang pinuno ng pangkat, halimbawa, ay umaako sa pangkalahatang responsibilidad para sa tagumpay o kabiguan ng misyon. Ang lead scout ay nagsisilbing mga mata at tainga ng koponan, na palaging nagbabantay sa mga banta. Sa kasaysayan, binigyang diin ng mga unit ng espesyal na puwersa sa buong mundo ang espesyalisasyong ito. Mutual Support, the Body System. Ang Scout Rangers ay lubos na umaasa sa body system, isang tradisyon na nabuo sa hindi mabilang na mga laban. Ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipagkapwa, ito ay tungkol sa ganap na pagtitiwala at pag-asa sa iyong kapareha na nasa likod mo, anuman ang sitwasyon. Ang mga katulad na sistema ay umiiral sa mga espesyal na puwersa sa buong mundo. Ang US Navy SEALs, halimbawa, ay nagpapatakbo sa 2 taong koponan, na tinitiyak ang patuloy na suporta at isang lifeline sa init ng labanan. Synchronization through efficient maneuvers. Pag-synchronize sa pamamagitan ng mahusay na maniobra. Isang mahusay na langis na makina ganyan ang operasyon ng isang Scout Ranger team. Ang tuloy-tuloy na komunikasyon at magkakaugnay na mga aksyon ay mahalaga para sa tagumpay. Inaasahan ng bawat miyembro ang susunod na hakbang nang hindi nangangailangan ng tahasang mga utos. Ang nakasynchronize na pagtutulungan ng magkakasamang ito ay nagbibigay daan sa kanila na samantalahin ang mga pagkakataon at tiyak na mag-strike. Ang mga unit ng espesyal na puwersa tulad ng National Gendarmerie Intervention Group, GIGN, ng France ay binibigyang diin din ang tuloy-tuloy na pakikipagtulungang ito. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay, ang kanilang mga koponan ay naging isang solong, coordinated entity sa panahon ng operasyon. The Magnificent Seven, Teamwork Makes the Dream Work. Pagbuo ng Dream Team. Isipin ng isang pangkat ng 7, bawat isa ay master ng isang tiyak na kasanayan, nagtutulungan tulad ng isang mahusay na langis na makina. Ito ang kakanyahan ng isang matagumpay na unit ng militar. Paghiwa-hiwalayan natin ang mga tungkulin na nagpapatik sa mga pangkat na ito. Ang Magnificent Seven, Lead Scout, ang mga mata at tainga ng koponan. Ang sundalong ito ay patuloy na nagbabantay sa mga panganib at nangunguna sa daan sa hindi pamilyar na lupain. Isipin sila tulad ng mga ninja ng sinaunang feudal era ng Japan, na bihasa sa reconnaissance at tahimik na paggalaw. Guide, ang navigator ng koponan,
tinitiyak ng sundalong ito na mananatili sila sa track at iniiwasang maligaw. Katulad ng Pathfinders ng British Army, na dalubhasa sa pag-navigate sa mahihirap na landscape. Team leader, ang mga utak ng operasyon, ang pinuno ng pangkat ay gumagawa ng mga mahahalagang desisyon, nag-coordinate ng mga aksyon, at sa huli ay responsable para sa tagumpay ng misyon. Isipin sila tulad ng mga Romanong centurion, na nag-utos sa kanilang mga squad na may tactical na kahusayan. Radioman, ang linya ng komunikasyon, ang sundalong ito ay naghahatid ng mga mensahe sa pagitan ng pangkat at utos. Katulad ng mga signaler na ginamit ng Zulu Impas sa Africa, na nakipag-ugnayan sa mga pormasayon at utos ng labanan gamit ang mga sipol at watawat. Assistant radioman, sniper, nagbibigay ang sundalong ito ng backup na komunikasyon at nagsisilbing sharpshooter ng team, na kumukuha ng mga target na may mataas na prioridad mula sa malayo. Katulad ng mga Gurkha sniper ng Nepal, na kilala sa kanilang pagiging mamarkahan at kasanayan sa pakikipagdigma sa bundok. Contact man, ang sundalong ito ay isang multitasker, na kumikilos bilang parehong dalubhasa sa demolisyon ng koponan, nakikitungo sa mga pampasabog, at intelligence gatherer, nangongolekta ng impormasyon tungkol sa kaaway. Isipin silang tulad ng mga piling hukbo ng Jokari ng Finland, na kilala sa kanilang kahusayan sa parehong mga taktika sa pakikipaglaban at kaligtasan sa kagubatan. Tail Scout, anghel na tagapag-alaga ng koponan, ang sundalong ito ay dinadala sa likuran, binabantayan ang mga banta mula sa likuran at nagbibigay ng tulong medikal kung kinakailangan. Katulad ng mga pormasayon ng rearguard, na ginagamit ng mga unit ng Kalbaryo sa buong kasaysayan, na nagpoprotekta sa pangunahing puwersa mula sa mga sorpresang pag-atake. Habang ang bawat miyembro ay may kakaibang tungkulin, lahat sila ay umaasa sa isa't isa. Ang pagtutulungan ng magkakasama, pagtitiwala, at ibinahaging kasanayan ang siyang dahilan kung bakit tunay nakakilakilabot ang isang maliit na grupo. Habang nagsasanay at lumalago ka bilang mga sundalo, tandaan ang kahalagahan ng mga prinsipyong ito. Sila ang magiging pinakadakilang sandata mo sa larangan ng digmaan. The power of two, the body system. Ang kapangyarihan ng dalawa, ang body system. Tuklasin natin ang puso ng anumang matagumpay na unit ng militar, ang body system. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaibigan, ito ay tungkol sa pagbuo ng ugnayan ng tiwala at pagtitiwala sa larangan ng digmaan. More than brothers, the body bond. Isipin ang dalawang sundalo, magkatabi, na tinatawag ang isa't isa ng body. Sa militar ng Pilipinas, ang katagang ito ay higit pa sa pakikipagkaibigan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na paggalang at isang pangako na bumalik ang iyong kapareha, anuman ang mangyari. Ang mga katulad na tradisyon ay umiiral sa buong mundo. Ang mga sundalong Gurkha sa Nepal ay kilala sa kanilang mabangis na katapatan sa kanilang mga kasama, na bumubuo ng isang hindi masisirang baklod. Bodies in action. Mga bodies in action. Ang body system ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa bawat aspeto ng isang misyon. Tingnan natin kung paano. Reconnaissance, sa panahon ng mga patrol, ang mga kaibigan ay sumasakop sa iba't ibang sektor, na nagbabantay sa mga banta. Kung ang isa ay nakakita ng tanda ng kaaway, ang isa ay sinisiguro ang mga ito habang sila ay nag-iimbestiga pa. Rest and recuperation, pahinga at pagpapagaling, isipin ng isang mahabang patrol, ang isang sundalo ay nagpapahinga habang ang isa ay nananatiling mapagbantay. Salit-salit silang kumakain, nanunood, at natutulog, tinitiyak na laging may nakabantay. Firefights, mga labanan, dito talaga nagniningning ang body system. Ang isang sundalo ay nagtatakip ng fire, na nagbibigay ng mahalagang proteksyon habang ang isa ay gumagalaw sa isang mas mahusay na posisyon. Pagkatapos, lumipat sila ng mga tungkulin, tinitiyak ang patuloy na suporta. Isang panalong kombinasyon. Ang body system ay hindi lang tungkol sa dalawang tao. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang koponan sa loob ng isang koponan, kung saan ang bawat miyembro ay umaasa sa isa. Ang tiwala at pagtutulungang ito ang siyang dahilan kung bakit ang isang maliit na grupo ay isang mabigat na puwersa. Tandaan, mga sundalo, kapag kayo ay nagtutulungan, nagmamasid sa isa't isa, hindi kayo mapipigilan.